Selos na ina pinalitan ang mga bulaklak ng kasal ko para magdulot ng alerhiya. Pagkatapos ay sinubukan niyang agawin ang aking nobyo habang ako ay nasa ospital, kaya pinuputol ko ang pakikipag-ugnayan sa aking mga magulang. Ako ay 23 taong gulang at kasama ko ang aking asawa na 29 taong gulang sa loob ng 3 taon. Dapat kaming ikasal ilang araw na ang nakakaraan. Ngunit hindi ito nangyari ayon sa aking gusto dahil ang aking baliw na ina ay gumawa ng talagang masamang bagay na nauwi sa pagpunta ko sa ospital dahil sa matinding reaksyong alerhiya. Pinalitan niya ang aking mga bulaklak na orchid at penny ng maraming daisis, dahlias, at irises. Mayroon akong matinding alerhiya sa pollen at may hika rin, kaya napakadelikado para sa akin ang nasa paligid ng mga bulaklak na mabigat sa pollen. Ang lahat ng mga nabanggit na bulaklak ay ganun at ang lugar ng kasal ay puno ng mga ito na naging sanhi ng matinding pag-atake ng hika na nagpadala sa akin sa iyo. Lahat ng ito ay dahil sa aking ina. Para sa konteksto, ang aking ina na 44 taong gulang at ako ay hindi magkasundo tulad ng maaaring napagtanto ng lahat. Noong lumalaki ako, ang aking mga magulang ay naghiwalay sa loob ng ilang panahon at nasanay na ako rito. Marami silang mga hindi pagkakaintindihan noon kaya't naghiwalay sila noong ako ay 7 taong gulang, ngunit nagbalikan sila noong ako ay mga 15 taong gulang. Ang aking mga magulang ay hindi kailanman nagdiborsyo at nanatiling kasal sa papel, ngunit namuhay sila ng magkahiwalay at may magkahiwalay na buhay. Bumisita ako sa aking ina tuwing ibang linggo, ngunit hindi siya nagkaroon ng oras para sa akin at nagtatapos ako sa paggugol ng halos lahat ng oras sa aking silid sa kanyang bahay. Ganun ang aming relasyon ng aking ina at sa pinakamaganda'y masasabing hindi maganda siya ay nakipagkita sa ibang mga lalaki noong siya ay hiwalay sa aking ama, ngunit hindi ko alam kung alam ng mga lalaking iyon ang tungkol sa kanyang kasal at hindi ko na rin tinanong. Tungkol naman sa aking ama, hindi siya nagdala ng mga babae sa bahay, at kahit na siya ay may nakitang iba, hindi ko nalaman. Sila ay nanatiling magkasundo kahit nahiwalay sila, dahil naghiwalay sila ng mutual na desisyon at pinilit nilang maging mabuting magulang sa akin, o kahit papaano ay sinikap ng aking ama. Ang aking ina ay hindi masyadong interesado sa pagiging magulang, wala na akong pakialam dito, at hindi ko sinubukang makipag-ayos o ayusin ang relasyon namin matapos kong umalis para sa kolehiyo, dahil sobrang busy ako. Sa kolehiyo rin ako nakilala ang aking asawa. Hindi siya estudyante doon, ngunit naging kaibigan ko ang kanyang kapatid na babae sa kolehiyo. 1 taon kailangan kong manatili para sa Thanksgiving dahil hindi ako makalipad pauwi dahil sa bagyo. Malapit ang bahay ng aking kaibigan, kaya't inimbitahan niya ako sa kanilang bahay para sa hapunan ng Thanksgiving at doon ko unang nakilala ang aking asawa. Ako ay 19 taong gulang noon at siya ay 25, kaya't naisip ko na medyo kakaiba ang agwat ng edad namin at siguro ganun din siya, ngunit wala sa amin ang gumawa ng hakbang. Naging magkaibigan kami at nanatiling magkausap. Nag-uusap kami halos araw-araw sa loob ng ilang buwan at nagkikita rin ng ilang beses pagkatapos noon. Walang duda na may nararamdaman kami para sa isa't isa, ngunit siya ay sobrang mahiyain at hindi ako inaya, kaya't ako na ang gumawa ng hakbang. Siya ay napaka-sweet at sinagot niya ako ng oo at nagsimula kaming mag-date. Pagkatapos kong magtapos, lumipat ako sa kanya makalipas ang 6 na buwan. Napagdesisyonan naming sabihin na sa aming pamilya tungkol sa amin. Kilala ko na ang kanyang pamilya at mukhang gusto nila ako, ngunit nagdadalawang isip akong ipakilala siya sa aking pamilya. Okay kami ng aking ama, pero hindi ko nais ipakilala siya sa aking ina dahil may kutob akong may hindi magandang mangyayari. Hindi ko alam kung bakit noon pero tama pala ako. Dinala ko siya sa bahay para makilala ang aking mga magulang tuwing bakasyon. Noong panahong iyon, akala ko okay ang lahat. Hindi ko napansin na ang aking ina ay tahimik sa buong oras at iniiwasan kaming tingnan. Masaya ako na hindi siya nagsasabi ng mga kakaibang bagay tungkol sa akin o nagbibitiw ng mga pasaring tulad ng dati. Nakitang muli ng ilang beses ng aking pamilya ang aking asawa pagkatapos noon at wala akong napansing kakaiba noong panahong iyon, kaya't wala akong ideya kung ano ang iniisip ng aking ina. 7 buwan ang nakakaraan,
Nag-propose ang aking asawa at sinabi ko ang oo. Lumipad papunta dito ang aking mga magulang para dumalo sa kasal. 4 na linggo ang nakakaraan bilang sorpresa. Masaya ako na nandito ang aking ama, ngunit hindi gaanong tuwa dahil narito rin ang aking ina dahil ang lahat ng kanyang ginawa ay pintasan ang aking mga pagpili at subukan akong pabagsakin. Gusto ko siyang pauwiin ng walang dahilan, pero hindi ko ginawa dahil kung hindi ay aalis din ang aking ama kasama niya at ayaw ko nun. Kung hindi, magiging napakalungkot ng araw ng aking kasal para sa akin. Hindi alam ng aking ama ang tungkol sa malamig na digmaan sa pagitan ng aking ina at ako, at ayaw kong sabihin sa kanya dahil iyon lang ay magdudulot ng maraming hindi kinakailangang drama. Gusto niyang harapin ko ang issue at subukang ayusin ito, na talagang ayaw kong gawin. Pinilit ko ang sarili ko na makisama sa kanya para sa kapakanan ng aking ama at sa paglipas ng panahon, marahil ay hindi ko dapat ginawa yon para sa aking sarili at para sa aking ama. Na-finalize ko na ang aking florist at mga floral arrangements at dekorasyon para sa kasal. Mga 2 buwan ang nakakaraan at nagkataon na nalaman ng aking ina mula sa isang listahan na naiwan ko sa aking mesa na kaibigan niya ang aking florist. Madalas na bumisita sa amin ang aking mga magulang mula noong dumating sila, pero hindi ko na inisip ito ng masyado. Akala ko lang na dumadalaw sila halos araw-araw bago ang kasal, dahil matagal na akong hindi umuuwi at marahil gusto lang ng aking ama na makita ako ng mas madalas. Hindi ko nalaman na talagang ideya ng aking ina iyon hanggang kahapon nang sa wakas ay sinabi ko sa aking ama ang tungkol sa mga isyu ko sa aking ina. Ngayon, sa wakas ay araw ng kasal, 3 araw na ang nakakaraan. Dapat akong ikasal, pero tulad ng sinabi ko, nauwi ako sa ospital dahil pinalitan ng aking ina ang mga hypoallergenic na bulaklak na pinili ko para sa aking kasal ng maraming bulaklak na mabigat sa pollen. Iyon ay nagdulot ng aking hika at nauwi ako sa ospital para sa araw na iyon, na syempre nangangahulugan na kailangan kong ipagpaliban ang kasal. Hindi lang ilang bulaklak, kundi buong lugar ay puno ng mga iyon, kaya't naging napakahirap para sa akin na makahinga doon. Binisita namin ng aking asawa ang lugar ng kasal sa umaga upang suriin kung paano ginagawa ang mga dekorasyon bago kami pumunta sa aming mga kwarto sa hotel upang magbihis. Patuloy pa rin nilang dinidekorasyon ang lugar, ngunit naayos na nila ang floral arch at inilagay ang mga bulaklak, at agad kong napansin na hindi ito ang mga aprobado ko. Pagpasok ko pa lang, nagsimula na akong bumahin at umubo ng malala at sa kasamaang palad, nakalimutan ko ang aking inhaler sa kotse, kaya't lalong lumala bago dumating ang aking asawa dala ang inhaler at kinailangan akong dalhin sa ospital dahil parang nagkakandado ang aking mga baga. Mayroon lang akong 1 oras na reserba at sinabi ng doktor na magiging okay ako, ngunit hindi ako pwedeng bumalik sa lugar ng kasal hanggang sa maalis ng maayos ang lahat ng bulaklak at bakas ng pollen, na tiyak na abutin ng ilang oras. Wala kaming oras na sasayangin dahil kami ay talagang huli na at talagang ayaw kong maghintay ang aking mga bisita, kaya't pinabalik ko ang aking asawa upang asikasuhin iyon, habang ako ay nananatili sa ospital na naghihintay na maging normal ang aking paghinga. Bumalik ako sa hotel para makaupo sa aking silid kasama ang aking mga abay at magpamakyup man lang dahil ako ay 1 oras ng late para sa kasal. Habang nagmamaneho papunta sa hotel, napansin kong wala pa ring balita mula sa aking asawa mula nang siya ay umalis, kaya't sinubukan kong tawagan siya. Ngunit hindi siya sumasagot at pati na rin ang aking pamilya. Nang nagpapamakyup na ako, nakatanggap ako ng tawag mula sa aking biyenan na sinasabing pumunta agad ako sa isang silid dahil may emergency sa pamilya na kailangan kong harapin agad. Tumakbo ako sa isang silid at nakita ang aking asawa, aking ama, aking ina, at aking biyenan na nakaupo sa silid. Lahat, maliban sa aking ina, ay mukhang labis na nabalisa. Ngunit siya ay mukhang maayos lang doon. Sinabi sa akin ng aking biyenan na habang ako ay nasa ospital, hinila ng aking ina ang aking asawa sa tabi sa lugar ng kasal habang sila ay nagmamadali sa paglilinis ng lugar upang maalis ang pollen at sinubukang agawin siya. Sa isang sandali, hindi ko maaaring paniwalaan ang sinasabi ng aking biyenan at tumingin ako sa aking asawa para sa kumpirmasyon. Nang siya ay tumango, napagtanto ko na ito ay hindi isang malaking biro lamang at lahat sila ay seryoso talaga tungkol dito. Nagpatuloy ang aking biyenan at sinabi na nakita niya mismo ang aking ina na nagsasalita sa aking asawa.
Nakakakilabot pa rin itong isipin at talagang mahirap isulat ito upang malaman ng lahat. Ngunit alam kong kailangan ko nang sabihin ngayon. Sinabi ng aking ina sa aking asawa na lagi niyang nararamdaman ang tensyon sa pagitan nila at ngayon nawala na ako sa eksena, maaari na silang magkasama ng totoo sa halip na itago ang kanilang nararamdaman. Sinubukan ng aking asawa na lumayo, pero iginiit ng aking ina na alam niya na may nararamdaman sila para sa isa't isa at ayaw niyang sayangin ang potensyal ng kung ano ang maaari nilang maging. Sa kabutihang palad, nandyan ang aking biyenan at hinarap ang aking ina at hinila siya palayo sa kanyang anak. Iyon ay nagtapos sa isang masamang pagtatalo sa pagitan ng aking ina at aking biyenan sa lugar ng kasal. Tumagal iyon ng ilang sandali, kaya walang sinuman ang sumasagot sa aking mga tawag. Sa wakas, nagkaroon ng sentido komun ang aking asawa na imungkahi na dalhin ang lahat sa hotel sa halip na lumikha ng eksena sa publiko sa harap ng lahat ng mga empleyado sa lugar na kanilang ginawa, at ngayon ay nandito sila upang tanungin ako kung ano ang nais kong gawin tungkol sa sitwasyon dahil ito ay aming kasal. Hindi ako nagdalawang isip na sabihin sa aking ina na tumayo, mag-empake ng kanyang mga gamit at umalis agad. Hindi rin nakipagtalo ang aking ina at hindi man lang siya lumingon sa aking ama upang hingin na sumama ito sa kanya, na nakakagulat dahil literal na sinubukan niyang agawin ang aking nobyo sa araw ng aking kasal. Napagtanto ko rin na dapat siyang nakipag-usap sa aking florist at binago ang order para sa aking kasal at ginawa iyon ng florist dahil sila ay magkaibigan. Nang kinausap ko ang vendor, sinabi niya na nakatanggap siya ng tawag mula sa akin ilang linggo na ang nakakaraan na may kahilingan na baguhin ang order at isang tamang talakayan tungkol sa gusto ko, kaya't ginawa niya iyon. Hula ko ay nakuha ng aking ina ang aking telepono at ginawa ang tawag habang wala ako sa silid dahil may ugali akong kalimutan ang mga bagay. Ang boses ko ay katulad ng kanya, maraming tao ang nalilito sa telepono, kasama na ang aking ama. Sa anumang kaso, umalis ang aking ina at kahit na ito ay isang napaka-tense at kahilahilakbot na umaga, kami ng aking asawa ay nagpatuloy at ikinasal. Ang seremonya ay nagsimula ng 1 oras na mas huli kaysa sa inaasahan at medyo nakakahiya. Ngunit ito ay maganda pa rin, kahit na walang bulaklak doon. Dinoble ng aking asawa ang mga lobo sa huling minuto at ginawang mas masigla, na isang mahusay na hakbang mula sa kanya. Iyon ay ilang araw na ang nakakalipas at hindi ko hinarap ang bagay tungkol sa aking ina sa loob ng ilang panahon dahil, bilang bagong kasal, nais ko lamang tamasahin ang mga unang araw ng aking kasal sa halip na hayaang sirain ito ng kabaliwan ng aking ina para sa akin. Ngunit kahapon, sa wakas ay bumisita ang aking ama at nag-usap kami tungkol sa nangyari. Hindi kami masyadong nag-usap pagkatapos umalis ang aking ina at wala akong sapat na oras upang makipag-usap sa kanya sa kasal, kahit na siya ang naglakad sa akin sa altar. Nanatili siya sa hotel, ngunit dapat na umalis siya ngayon, kaya't binisita niya ako kahapon ng gabi. Ang gabi ay naging awkward, ngunit sinabi niya na hindi pa niya nakausap ang aking ina mula noong umalis siya at talagang hindi niya alam kung ano ang aasahan. Sinabi ko sa kanya ang lahat ng mga problema ko sa kanya, at mukhang talagang nagulat siya dahil hindi niya napansin ang anumang bagay. Hindi iyon nakakagulat dahil ang aking ama ay palaging medyo ignorante pagdating sa mga social cues at mga bagay na ganun, kaya't pinatawad ko siya sa hindi napansin ang tensyon sa pagitan ng aking ina at ako. Gayunpaman, sinabi ko sa kanya na pinatitiis ko ito ng sapat para sa kanya lamang at ngayon ay hindi ko na handang gawin iyon. Alam kong mahal niya siya, ngunit hindi ko na kayang magkunwari na okay lang ako. Napatunayan na niya na hindi siya karapat-dapat na makasama kahit sino, lalo na ang aking ama. Kaya't binigyan ko siya ng ultimatum at sinabi na maaari siyang magdiborsyo sa aking ina at hindi na siya makita muli, o kung hindi, ako ang magpuputol ng pakikipag-ugnayan sa kanya. Medyo nagulat siya dahil malinaw na hindi niya inaasahan na ganito ang aking gagawin, pero hindi ko kayang tiisin ang aking ina at hindi sa tingin ko na may sinuman sa aking lugar ang gagawa ng ibang bagay. Pinadala niya ako sa ospital sa araw ng aking kasal para lang agawin ang aking asawa. Ibig kong sabihin, kung iyon ay hindi tunay na pagkabaliw, hindi ko alam kung ano iyon. Sinabi ng aking ama na kailangan niyang bumalik sa hotel at mag-empake para sa kanyang flight nang ibinigay ko ang ultimatum at hindi siya nagbigay ng tamang sagot sa oras na iyon at hindi niya ako kinausap mula noon.
Ang aking asawa at ang kanyang pamilya ay hindi naniniwala na gumawa ako ng anumang mali dahil ang ginawa ng aking ina ay lubos na labas sa lugar. Ito ay nakakainis at nakakakilabot. Para sa aking ama na kahit na isiping manatili sa kanya, pagkatapos na sinubukan niyang agawin siya ng kanyang manugang, ito ay simpleng baliw. Pero ayaw ko ring mawala ang aking ama dahil siya ang naging aking suporta habang lumalaki ako at literal na siya lang ang pamilya ko. Kaya't magiging napakasama para sa akin kung pipiliin niyang putulin ako at manatili sa aking ina. Hindi ko alam kung tama ang ginawa ko at hindi ko alam kung nasa akin ang lugar na hingin sa aking ama na iwan ang aking ina dahil ito ay kanyang buhay pagkatapos ng lahat. Maaari kong patuloy na makipag-ugnayan sa kanya at hindi sa aking ina. Ngunit hindi ko maisip na gumagana iyon, pakiramdam ko ay masyado akong mahigpit sa kanya dahil siya rin ay dumaan sa isang bagay na kasing sama ng akin dahil ito ang kanyang asawa at ina ng kanyang anak na sinubukan siyang agawin. Kaya't hindi rin siya mas madali kaysa sa akin. Ako ay hati sa pagitan ng pagpapatawad sa aking ama at pagbibigay ng ultimatum at hinihiling sa kanya na pumili sa pagitan ng pagdidiborsyo sa aking ina o patuloy na makipag-ugnayan sa akin. Update 1, kumusta? Nakipag-usap ako sa aking ama pagkatapos ng halos isang linggo at siya ay hindi pa rin sigurado. Nabasa ko ang mga komento sa aking post at napagtanto ko na karamihan sa inyo ay naniniwala na dapat kong putulin ang mga ugnayan ko sa aking ama rin at hindi maghintay para sa kanya na iwan ang aking ina. Gaano man ko kagustong gawin iyon dahil magiging mas madali ito kaysa sa pagharap sa emosyonal na roller coaster na ito. Hindi ko magawa dahil mahal ko ang aking ama. Tulad ng sinabi ko kanina, gusto kong ilagay ang sarili ko muna at itigil ang pakikipag-usap sa kanya. Ngunit magiging walang laman ang buhay ko nang wala siya. Praktikal na wala na akong ina dahil ang mayroon ako, mas mabuti pang wala na lang kaysa magkaroon siya bilang ina. Ang aking ama at ako ay malapit mula noong ako ay bata, kaya't magiging napakahirap para sa akin na putulin siya at magkunwari na okay lang ako. Nais kong maging kasing lakas ng lahat sa seksyon ng mga komento. Ngunit talagang hindi ako at ang mga bagay na ganito ay mas madaling sabihin kaysa gawin. Ang totoo ay mayroon ding partikular na bahagi ng mga tao na naniniwala na ang aking asawa ay niloko na ako kasama ang aking ina dahil sa kung gaano siya komportable habang tinutukso siya at naisip na hindi siya tumugon dahil alam niyang nandyan ang kanyang ina. Gaano man kaakit-akit ang teoryang iyon, hindi ko iniisip na totoo iyon. Ang aking asawa at ako ay seryoso sa isa't isa at sobrang mahal namin ang isa't isa, kaya't para sa kanya na isipin ang tungkol sa ibang babae, lalo na ang aking ina, ay napaka-imposible. Alam kong parang nag-exaggerate ako o nagyayabang, pero totoo lang, ang aking asawa ay sobrang tapat sa akin at hindi ko gusto ang insinuasyon na maaaring niloko niya ako, lalo na kasama ang aking ina. Ito ay simpleng nakakadiri at para sa mga nagtatanong kung bakit hindi ako tumawag ng pulisya nang sinadya ng aking ina na magdulot ng aking mga alerhiya, ang dahilan ay dahil ito ay araw ng aking kasal at ang pulisya sa isang kasal ay huling bagay na gusto. Ako ay huli na at hindi ko nais ang dagdag na abala at drama, kaya't sinabi ko na lang na umalis siya. Siya ay nakatira sa ibang estado, kaya't malabong makagawa siya ng anumang bagay upang ilagay ako sa panganib pagkatapos nito, at kung gagawin niya, tiyak na tatawag ako ng pulisya dahil hindi na ako mag-aalala tungkol sa aking mga bisita o sa libu-libong gawain na kailangan kong gawin bago at pagkatapos ng aking mga seremonya. Kaya, sa madaling sabi, ang dahilan kung bakit hindi ko tinawag ang pulisya ay dahil ito ay araw ng aking kasal. Iyon din ang dahilan kung bakit pinakawalan ko ang aking florist dahil hindi naman kasalanan niya ang pagkakamali. Hindi niya madistinguish ang boses ko at ng aking ina na isang honest mistake at pagkatapos nito, nag-text pa siya sa akin upang kumpirmahin ang aking order ngunit hindi ko binuksan. Hindi rin siya muling nagtanong dahil abala siya sa maraming order dahil hawak niya ang maraming kasal sa isang linggo. Tulad ng sinabi ko, ako ay sobrang malilimutin at siguro iyon ay medyo kasalanan ko rin. Binibigyan niya ako ng discounted rate, gayunpaman. Tungkol sa aking ama, hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Ibig kong sabihin, sinabi niya na iniisip pa rin niya kung ano ang gagawin tungkol sa sitwasyon sa aking ina.
Sinabi niya na humingi siya ng tawad at sinabi na nadala lang siya ng kaunti. Hindi ko alam kung paano iyon ay isang sapat na depensa para sa kahit ano, ngunit kahit na. Iyon ay hindi naman ang aking concern. Hindi ko pinapansin ang kanyang mga excuses, pero maliwanag na ang aking ama ay nagmamalasakit. Sinabi niya na bumalik na sila sa pamumuhay ng magkahiwalay at nag-iisip siya kung ano ang susunod na gagawin. Hindi ko maintindihan kung ano ang kanyang pinag-iisipan dahil sa tingin ko ay may napakalinaw at halatang solusyon sa problemang ito, isang diborsyo. Ang babaeng iyon ay sinubukang agawin siya para sa pag-ibig ng Diyos. Hindi ko sasabihin sa kanya kung ano ang gagawin, dapat itong maging kanyang desisyon. Ngunit anuman ang kanyang piliin na gawin, kakailanganin niyang harapin ang mga kahihinatnan ng kanyang mga aksyon. At kung pipiliin niyang manatili sa aking ina pagkatapos ng ginawa niya sa akin, kung gayon kakailanganin niyang mawala ako, sigurado yon. Update 2, okay, gets ko na. Nabasa ko ang mga komento at naintindihan ko na magagamit ko ang parehong lohika na ginamit ko upang ipagtanggol ang aking desisyon na hindi putulin ang ugnayan sa aking ama sa sitwasyon na kinaroroonan niya. Nauunawaan ko ang ironya at nagulat akong hindi ko napansin ito sa unang pagkakataon. Sa palagay ko ay masyado akong emosyonal at iyon ang dahilan kung bakit hindi ko napagtanto na ginagawa ko ang eksaktong ginagawa ko na sinasabi kong mali sa aking ama. Ipinagtatanggol siya at patuloy na kinokondon ang kanyang maling ugali, ngunit tinatanggihan ang pagputol sa kanya. Alam ko na ngayon na wala nang magagawa kundi ang pakawalan ito. Hindi ko maaring ipagpatuloy ang pag-iisip ng emosyonal at hayaan ang aking puso na patakbuhin ang palabas kung nais ko ng kapayapaan ng isip. Pati ang aking asawa ay sumasang-ayon na kailangan kong pakawalan ang aking pamilya dahil ang kanilang pag-uugali ay hindi na normal. Baliw na ang aking ina at hindi rin maayos ang aking ama dahil pinipili niyang tiisin ang kabaliwan na iyon ng voluntaryo. Wala pa siyang nagawang desisyon tungkol sa gagawin niya at lumipas na ang higit sa 2 linggo. Sa palagay ko ay binigyan ko siya ng sapat na oras upang pag-isipan ang kanyang desisyon at kung hindi pa rin siya makagawa ng konklusyon, kung gayon nakuha ko na ang aking sagot. Kung wala siyang sapat na determinasyon upang iwan ang aking ina ngayon, nagdududa ako kung kailanman siya magkakaroon. Ngunit alam ko na kailangan kong putulin siya para sa aking sariling kapakanan at gagawin ko iyon ngayon. Update 3, ginawa ko na. Tinawagan ko ang aking ama at sinabi sa kanya na hindi ko siya maaring maging bahagi ng aking buhay para sa aking sariling kapakanan. Nabigla siya nang sabihin ko iyon at sinubukang sabihin sa akin na hindi pa siya nakarating sa isang konklusyon tungkol sa kung ano ang gagawin tungkol sa sitwasyon sa aking ina. Ngunit sinabi ko sa kanya na ang katotohanang pinapaliban niya ako ng ganito katagal ay nangangahulugang handa pa rin siyang bigyan siya ng pagkakataon at hindi ko lang kayang tanggapin yun. Alam niya ang lahat ng ginawa ng aking ina at sa kabila nito, siya ay nag-iisip pa rin na piliin siya. Kung hindi dahil sa aking ultimatum, marahil ay nagbalikan na sila. Wala siyang sagot doon dahil alam niya na ito ay totoo. Napakahirap para sa akin na sabihin yon, ngunit sinabi ko sa kanya na pinabayaan ako ng kanyang mga magulang, pareho sila. Ang aking ina ay gumawa ng isang hindi mapapatawad na bagay at siya ay hindi mas mahusay para sa pagpapabaya sa kanya ng halos walang mga kahihinatnan. Alam ko na marami siyang nais na sabihin, ngunit sinabi lamang niya na patuloy siyang maghihintay para sa isang text o tawag mula sa akin, kung kailan ako handang patawarin siya, na nangangahulugang tiyak na bumalik na siya sa aking ina. Sinabi niyang sorry siya sa kung ano ang pinagdaanan nila sa akin at umaasa siyang mapapatawad ko siya balang araw. Pagkatapos ay binaba na niya ang telepono. Nakakasakit ng damdamin at hindi ko pa rin ito nalalampasan, ngunit ang aking asawa ay napakabuti, kaya sa palagay ko ay matatanggap ko ito sa lalong madaling panahon. Sana tinawagan ko na ang pulisya para sa aking ina noong araw na iyon at tinuruan siya ng leksyon. Ngunit hindi ko ginawa upang maiwasan lamang ang drama. Hindi ko sasabihin na pinagsisisihan ko yon, ngunit patuloy akong magdarasal na may masamang mangyari sa babaeng iyon. Nararapat siyang mapahamak dahil siya ang pinakamasama. Kami ng aking asawa ay nakatakdang umalis para sa aming honeymoon sa loob ng ilang araw at ako ay medyo malungkot ngayon. Ngunit umaasa akong makakatulong ang paglalakbay upang maalis ang aking isip sa mga bagay na ito.